Naramdaman mo na ba ang banayad na patnubay ng isang banal na presensya na umaakay sa iyo sa mga pag-ikot at pagliko ng buhay? Marahil ang mga bagay ay hindi karaniwang nagiging mas mahusay para sa iyo kaysa sa dati, at nagtataka ka kung paano mo ito naging tama. Bueno, ito ay nagpapahiwatig ng presensya ng Espiritu ng Diyos. Kapag itinago ka ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng ilang bakas upang kumpirmahin ang kanyang presensya. Kung gusto mong malaman ang mga palatandaang ito, sundan ang video na ito hanggang sa dulo. Matutuklasan mo ang mga makapangyarihang misteryo na magpapabago sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Sa isang magulong mundo na puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan, ang banal na espiritu ay isang kanlungan at kanlungan para sa lahat na matatagpuan ang kanilang mga sarili sa ilalim ng kanyang banal na takip. Ito ay hindi isang pisikal na istruktura, ngunit isang espiritual na muog na inilagay ng Diyos upang yakapin ang kanyang mga anak sa banal na yakap, palayo sa mga panlilinlang ng dyablo. Ang maitago ng banal na espiritu ay ang maranasan ang hindi maarok na lalim ng pag-ibig ng Diyos at maging bahagi ng kanyang banal na pangangalaga. Ito ay nasa lihim na lugar ng kataas-taasan at nananatili sa kanyang kanlungan. Ang iyong mga kaaway ay hindi makakalusot dito, at ang mga pagpapala ng Diyos ay dumadaloy ng walang harang. Ngunit paano mo malalaman kung ikaw ay sakop o itinago ng banal na espiritu? Malapit mo nang matuklasan ang 10 palatandaan na nagpapatunay na nakatago ka ng banal na espiritu at ang mga paraan upang makibahagi sa magandang karanasang ito. Handa ka na ba? Narito ang ilang mga palatandaan. Numero 1, pagtago mula sa espiritual na pag-atake. Hangga't ikaw ay anak ng Diyos, paminsan-minsan ay makakatagpo ka ng iba't ibang espiritual na pag-atake. Siyempre, darating din ang mga pisikal, ngunit magpapakita muna sila sa espiritual. Ito ang paraan ng dyablo ng pagregalo sa iyo para sa pagsalungat sa kanya. Ngunit sa ilalim ng pananakop ng banal na espiritu, ikaw ay pinangangalagaan mula sa mga palaso ng kaaway at protektado mula sa matitinding labanan sa espiritual na kaharian. Ito ay tulad ng kung paano itinago ng isang ina na ibon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak mula sa iba pang mga hayop na dumarating upang umatake. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak ng malapad, na lumilikha ng isang hadlang sa pagitan ng mga mahihinang sisiw at ng mga mandaragit na nakatago sa paligid. Iyan ang ginagawa ng banal na espiritu kapag nakatago ka sa kanya. Sinasabi ng awit 71:4. Sasakupan kanya ng kanyang mga balahibo, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, makakahanap ka ng kanlungan, ang kanyang katapatan ay magiging iyong kalasag at kuta. Ang banal na kasulatang ito ay hindi lamang isang patula na pagpapahayag kundi isang espiritual na katotohanan. Tinitiyak nito sa iyo ang kaligtasan sa kanyang presensya, kaya't hindi mo alam ang tindi ng digmaan na ginagawa ng dyablo laban sa iyo. Ikaw ay magiging tulad ng isang barko na naglalayag sa magulong tubig, ngunit kasama ang banal na espiritu bilang iyong angkla, humahawak sa iyo na matatag at ligtas. Higit sa lahat, magiging parang puno kang nakatanim sa tabi ng ilog. Kahit na sa lahat ng hindi kasiyasyang bagay, patuloy kang yumayabong araw-araw. Ito ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya sa kanyang mga disipulo, na kahit may kapighatian sa mundo, dapat silang magkaroon ng lakas ng loob dahil dinaig na niya ang mundo. Kaya huwag kang matakot. Kung alam mo ang presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay at nakikita mo ang kaaway na lumalapit sa iyo, ikaw ay ligtas at ligtas sa kanyang mapagmahal na yakap. Kapag ang kaaway ay bumangon laban sa iyo tulad ng isang baha, ang espiritu ng Diyos ay magtataas ng isang banal na pamantayan laban sa kanila. Pangalawa, all-round favor and blessings. Nagkaroon na ba ng pagkakataon na makakakita ka ng mga linyang bumabagsak sa mga magagandang lugar para sa iyo? Hindi tulad ng mayroon ka ng lahat ng kailangan mo, ngunit hindi ka nagkaroon ng anumang dahilan upang ilagay ang iyong ulo sa kahihiyan dahil sa kakulangan. Ito ay isa pang palatandaan na ang banal na espiritu ay sumasakop sa iyo. Alam mo, ang responsibilidad ng banal na espiritu sa iyong buhay ay hindi lamang probisyon.
Anuman at lahat ng bagay na magpapaginhawa sa iyo, tinitiyak niya na mayroon ka. Kaya naman siya rin ang iyong mang-aaliw. Ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti at ginagawang pagkakataon ang bawat hamon. Sa pamamagitan nito, patuloy mong makikita siya na nagbubuhos ng banal na pabor sa iyong buhay, na ginagawang magnet ang iyong buhay para sa mabubuting bagay. Sinasabi ng awit 5:12. Tunay, Panginoon, pinagpapala mo ang matuwid, pinalibutan mo sila ng iyong paglingap na parang isang kalasag. Ang banal na kasulatan ay tahasang tumutukoy sa mga matuwid dahil ito ay isang matuwid na buhay lamang na maaaring maging templo ng banal na espiritu. Kapag ikaw ay nasa kategoryang iyon, alamin na ang banal na espiritu ang kumokontrol sa lahat. Sa pagpapalain ka ng Diyos at gagawin kang isang taong may epekto saan man mo mahanap ang iyong sarili. Kung nagdududa ka dito, suriin ang buhay ni Joseph at ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap dito. Nagdududa ka pa ba sa presensya ng Espiritu ng Diyos sa kanya? Mas mahal siya ng kanyang ama, at kahit bilang isang alipin, nakasumpong siya ng pabor sa paningin ni Potiphar at inilagay sa pamamahala sa lahat ng bagay sa bahay. Nang makita ito, sinaktan ng dyablo ang asawa ni Potiphar, at muli, pinatunayan ni Jose ang kanyang katuwiran, na nagdala sa kanya sa bilangguan. Akala siguro ng dyablo ay katapusan na niya. Ngunit hindi ka magkakaroon ng masamang wakas kapag sinakpan ka ng banal na espiritu. Ginamit ng Diyos ang pangit na sitwasyong iyon sa pabor ni Jose, at pinagkalooban siya ng pabor sa paningin ni Paraon. Pinili ng banal na pabor ang binatang ito para sa hindi maisip na mga pagpapala sa loob ng isang segundo. Kapag ang banal na espiritu ay ganap nakasangkot sa iyong mga gawain sa buhay, kahit na sa isang butas, ang pabor ay hahanapin ka at gagawin kang dakila. Nasaan si David nang inutusan ng Diyos si Propeta Samuel na pumunta at pahiran siya? Siya ay nakalimutan sa Bosch, hindi alam kung ano ang nangyayari sa bahay. Kung hindi dahil sa banal na pabor na sumama sa kanya, dahil sa Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay, malamang na nakauwi na siya para marinig na may isang propetang dumating para magpahid ng ibang tao kapag wala siya. Ngunit ang makapangyarihang Diyos ay hindi gumagawa ng ganoong paraan. Tiniyak niyang walang upo hanggang si David ay dinala mula sa palumpong at pinahiran ng angkop na langis. Ano pa ang matatawag mo dito kung hindi ang divine favor? Ang isa pang halimbawa ay ang kay Daniel sa isang kakaibang lupain. Ang tanging ginawa niya ay nag-alay ng tunay na paglilingkod sa Diyos, at binalot siya ng Espiritu ng Diyos ng banal na pabor. Minahal siya ni Haring Darius laban sa lahat ng mga pagsubok, kahit na ang mga tao ay nagsabuatan upang ibaling ang kanyang puso laban kay Daniel at hanapin ang kanyang pagbagsak. Ang banal na espiritu ay nagbibigay daan para sa karaniwang tao na magkaroon ng pagkilala at karangalan na karaniwang hindi niya makukuha. Makakahanap ka ng pabor sa iyong employer, kasamahan at kaibigan. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon at promosyon ang magiging ayos ng araw para sa iyo. Pagkatapos, kapag tumingin ka sa paligid, ang iyong buhay ay magiging tulad ng isang malago na hardin ng mga pagpapala, na ang bawat lugar ay patuloy na yumayabong. Numero ng 3, all-round na kapayapaan at kagalakan. Ang pagiging nasa ilalim ng saklaw ng banal na espiritu ay nag-aalok sa iyo ng isang buhay ng katahimikan, na may bawat sandali na may kagalakan at bawat bagyo ay sinasalubong ng kabaitan. Alam mo na ang kapayapaan at kagalakan ay mga bunga ng banal na espiritu, na ginagawa itong isang pangangailangan para sa sinumang kasama niya. Ginagawa ka nitong tagapagdala ng pag-asa sa isang magulong mundo. Sinasabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito ang uri ng kapayapaang naranasan ni Pablo at Silas habang nasa bilangguan. Kung hindi ka sumasang-ayon, paano mo maipapaliwanag na ang mga lalaking ito ay patuloy na umaawit at nagpupuri sa Diyos sa halip na humanap ng daan palabas sa hindi komportableng lugar na iyon? Magandang gawin yon, ngunit sa ganoong sitwasyon, sinunod nila ang alituntuning nagsasabing dapat kang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng sitwasyon.
Pinapatahimik ka ng banal na espiritu sa lahat ng kalagayan, kahit sa gitna ng kahirapan. Sa pamamagitan nito, ang iyong patotoo ay magiging isang pag-angat, kahit na iba ang nagkukumpisal. Mga minamahal, kung nagpupumilit kang tiyakin kung ikaw ay nasa ilalim ng saklaw ng banal na espiritu, mas alam mo na ngayon. Kaya, naranasan mo na ba ang alinman sa mga ito? Ito ang ilan sa mga patunay na sinasakop ka ng espiritu ng Diyos. Patuloy na manood para sa higit pa. Bilang 4, banal na patnubay at direksyon. Ang isa pang magandang palatandaan na tinatamasa mo ang saklaw ng banal na espiritu ay na siya ay magiging katulad ng iyong sa iyong paglalakbay sa buhay. Naisip mo na ba kung ano ang magiging pakiramdam ng malaman ang mga tamang lugar na pupuntahan at mga bagay na dapat gawin sa tamang oras? Hindi mo na kailangang isipin pa dahil, sa paggabay sa iyo ng banal na espiritu, lahat ng ito ay magiging madali. Tandaan na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na gagabayan sila ng Espiritu Santo sa lahat ng katotohanan pagdating niya. Hindi ka kailanman mahahanap sa maling landas kasama ang banal na espiritu sa iyong tabi. Hindi katakatakang sinabi ng salmista, pinatnubayan niya ako sa mga matuwid na landas alang-alang sa kanyang pangalan. Ginagabayan ka ba ng banal na espiritu? Siya ang perpektong tao na kailangan mong impluwensyahan ang iyong mga desisyon at pagpili. Kaya nga hindi lang siya ang iyong gabay kundi tagapayo mo rin. Sinasabi sa awit 32:8, tuturuan kita at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mata ay nasa iyo. Makikita mo ang ebidensyang ito ng pangunahan ng Diyos ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Siyempre, si Moises ang ginamit ng Diyos bilang kanilang pinuno, ngunit hindi niya sila pinamumunuan sa pamamagitan ng kanyang karunungan o pangunawa. Pinangunahan sila ng banal na espiritu sa pamamagitan niya. Kaya naman, sa bawat puntong nakaramdam sila ng pagka-stop, pumasok ang Diyos at gumawa ng paraan para makatakas sila. Kapag ang banal na espiritu ay gumagabay, ginagawa niya ito upang matiyak ang kaayusan at pag-unlad. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka makakagawa ng mga maling pagpili na negatibong nakakaapekto sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa Kanya ng buong puso at magpasakop sa Kanyang pamumuno at Kanyang ituturo ang lahat ng iyong mga landas. Ngunit haharapin mo ang mga kahihinatnan kung lalakad ka sa labas ng banal na patnubay na iyon. Isaalang-alang si Solomon, halimbawa. Pinuno siya ng Diyos ng banal na karunungan na higit sa kung ano ang mayroon ang mga tao, na ginawa siyang pinakamatalinong hari. Ngunit sa sandaling pinabayaan niya ang makadiyos na payo, ang kanyang puso ay tumalikod sa Diyos. Gayon din, ang mga kahihinatnan ay kalakip ng pabayaan ni David ang patnubay ng Diyos bilang isang hari at kumuha ng sensus ng Israel. Hindi iyon ang magiging kwento mo, ngunit dapat kang magsikap para matiyak ito. Numero 5, pagtaas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Bawat anak ng Diyos ay dapat magkaroon ng matibay na koneksyon sa Kanya. Isipin ang pagkakaroon ng malalim at matalik na relasyon sa Kanya, kung saan nararamdaman mo ang Kanyang presensya, at naririnig mo ang Kanyang tinig sa bawat punto. Ito ay maisisilang lamang sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Dahil sa nakapaligid na mga pangyayari, mahirap makahanap ng mga Kristiyanong nakatuon sa pag-aalaga ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngunit kapag naramdaman mo ang biglaang pagtaas ng iyong antas ng pananampalataya, alamin na ang banal na espiritu ay walang alinlangan na kasangkot. Sinasabi ng Biblia na kung walang pananampalataya, walang makakapagpasaya sa Diyos. Ngunit maaari mo pa rin siyang pasayahin at panoorin ang iyong relasyon sa Kanya na lumalakas dahil ang banal na espiritu ay tumutulong na patatagin ang pananampalatayang iyon kung saan itinayo ang relasyon. Makikita mo ito sa kaugnayan ni Abraham sa Diyos. Sinadya niya ang pagbuo ng matatag, matagal nang lapit sa kanyang may likha, at ginawang posible ito ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aapoy sa kanyang pananampalataya. Kahanga-hanga ang uri ng pananampalataya niya. Ano man ang mga sitwasyon o hindi ka nais-nais na mga pangyayari na naranasan niya, ang kanyang pananampalataya ay nanatiling buo. Kahit na may nag-aalinlangan na pananampalataya ni Sarah,
hindi niya hinayaang maapektuhan siya nito. Nagbigay ito ng daan para sa mas maraming pagpapala sa kanyang buhay at sa kasunod na katuparan ng pangako ng Diyos. Anong antas ng pananampalataya mayroon ka sa Diyos? Huwag magkamali, ang banal na espiritu ay hindi nagbibigay sa iyo ng pananampalataya. Pinapalakas at pinatataas lamang niya ang iyong umiiral ng pananampalataya. Kaya, dapat kang magsikap bago siya makita sa trabaho. Bilang 6, banal na layunin at katuparan. Ang banal na espiritu ay nag-orchestrate at namumuno sa isang buhay na may layunin at katuparan. Sinadya niya itong idisenyo upang punan ang bawat sandali ng kahulugan at gabayan ang bawat hakbang na naayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring ihayag ng Diyos ang kanyang banal na kalooban at layunin para sa iyong buhay, ngunit kung wala ang patnubay ng banal na espiritu, magpapatuloy ka sa paggalaw ng hindi nakakamit ng anuman. Sinabi ng Diyos na mayroon siyang magandang plano para isulong ka at bigyan ka ng magandang kinabukasan. Kaya nga sabi sa Kawikaan 11:21, marami ang mga plano sa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang nananaig. Dito pumapasok ang pamumuhay na may layunin na buhay. Sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa iyo, hindi mahalaga kung gaano kaliit o hindi gaanong mahalaga ang iyong ginagawa, magtatala ka ng napakalaking pag-unlad. Sa karamihan ng mga kaso, hindi mo na kailangang gumawa ng labis, ang biyaya ng Diyos ay sumasakop at nagsasalita para sa iyo. Ganito ang sitwasyon ni Apostol Pablo. Pagkatapos ng maraming taon na pag-aksaya sa paggawa ng sa tingin niya ay tama, hindi pa rin siya nakatagpo ng katuparan. Ngunit pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Jesus sa kanyang paglalakbay sa Damascus, para bang ang katuparan na iyon ay naghihintay para sa kanya upang makatagpo ang banal na nilalang. Tinanggap niya ang layuning ibinigay sa kanya ng Diyos at namuhay ng higit na ganap kaysa dati. Ang banal na katuparan ay hindi batay sa o nasusukat sa iyong mga nagawa o pagsisikap kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Kaya naman makikita mo na kahit anong hirap mo, kung hindi ka sinusuportahan ng Diyos, walang saysay ang lahat ng iyong pagsisikap. Si Propeta Elias ay nabuhay ng may layunin at nakatagpo ng katuparan bago mamatay dahil sa Espiritu ng Diyos. Ang kanyang lingkod na si Eliseo ay sumunod sa kanyang mga yapak at nakamit ang mas malalaking bagay sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Ngunit ang lingkod ni Eliseo na si Gehazi ay hindi kailanman umabot sa puntong iyon dahil ipinagpalit niya ang Espiritu ng Diyos sa kasakiman. Nabubuhay ka ba sa iyong pinakamahusay na buhay sa sandaling ito? Ano ang layunin ng Diyos para sa iyong pag-iral? Nakamit mo ba ito? Anong antas ng katuparan ang masasabi mong narating mo na? Ito ang mga tanong na dapat mong gamitin upang masuri ang iyong buhay paminsan-minsan. Naiintindihan mo na ba ngayon kung ano ang ginagawa ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao? Huwag ka na lang, may iba pa. Patuloy na manood. Number 7, mga divine appointment na nagpapaunlad sa iyong paglago. Isipin na makatagpo ka ng mga tao, sitwasyon, at pagkakataong idinisenyo para matuto, lumago, at maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, nag-organisa siya ng mga kaganapan na nagtutulak sa iyo tungo sa pag-unlad at pag-unlad. May mga pagkakataon na nakatagpo ka ng mga tao o nasusumpungan ang iyong sarili sa ilang mga posisyon, at mula noon, patuloy kang nasasaksihan ang hindi maipaliwanag na paglaki, hindi dahil nagsusumikap ka. Sa simula, maaaring hindi mo ito mapansin, ngunit habang tumatagal, kailangan mong huminto at mag-isip, nagkataon ba ang mga ito? Sa ilalim ng pagbabantay ng banal na espiritu, ang ilang mga bagay ay tila napakagandang maging totoo, ngunit dahil ang biyaya ng Diyos ay natagpuan ka, ang mga ito ay magiging iyong katotohanan. Kung nagdududa ka dito, tanungin mo si Esther, isang ulilang babae na ginawa ng Diyos na reyna. Marahil ay pinangarap niyang maging isang maimpluwensyang personalidad balang araw, ngunit hindi niya akalain na mangyayari ito sa paraang ito. At dahil ang Diyos ay palaging magdadala sa kanya, ang masamang pag-ugali ni Reyna Vashti ay kinuha ang titulong iyon mula sa kanya at ginawang si Esther ang susunod sa linya.
Sa pamamagitan ng kanyang posisyon, iniligtas ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa pagkawasak sa paraang hindi kailanman naisip ni isa sa kanila na posible. Kumusta naman ang pakikipagtagpo ni Ruth kay Boaz? Isipin kung hindi pinansin ni Ruth ang payo ng kanyang biyenan at bumalik sa kanyang bayan. Mapapalampas niya ang plano ng Diyos para sa kanya. Pero salamat sa Diyos nagpakumbaba siya at nanatiling tapat kay Naomi. Sa paglipas ng panahon, dinala siya ng Diyos kay Boaz na nagbangon sa kanya mula sa paghihirap tungo sa isang lugar ng kagalakan. Nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa ganitong uri ng banal na paghirang? Kapag dumating sila, makikilala mo ang mga taong nagtuturo, nagbibigay inspirasyon, at humahamon sa iyong lumago. Makakatagpo ka rin ng mga sitwasyon na sumusubok at humahamon sa iyong mga kakayahan, na dadalhin ka sa antas na hindi mo akalaing maaabot mo. Kapag dumating ang mga ito, mamuhunan sa mga ito, dahil mananagot ka sa kung paano mo ginagamit ang mga pagkakataong ito at ang mga resultang ibubunga nito. Number 8, pagdiskonekta at pagtanggi mula sa mga sistema ng mundo. Nakaramdam ka na ba ng biglaang kawalang kasiyahan o pagkawala ng koneksyon mula sa mga bagay na dati mong tinatamasa? Marahil ay nagustuhan mong makasama ang isang partikular na grupo ng mga kaibigan o maging sa mga partikular na lugar, ngunit bigla kang nawalan ng interes, at wala na sa mga ito ang nakakaganyak sa iyo. Matutuklasan mong tinanggihan ka na ngayon kung saan ka dating tinanggap. Hindi ito nangangahulugan na may mali sa iyo, lalo na kung ang pamumuhay na iyon ay hindi angkop sa isang Kristiyano. Nangangahulugan ito na konektado ka na ngayon sa sistema ng Diyos, na hindi na pinapayagan ang lumang pamumuhay na iyon. Sabi sa 2 Corinthians 6:17, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay at tatanggapin ko kayo. Kapag sakop ka ng banal na espiritu, wala ka ng pasok muli sa mundo. Tinatanggal ka niya sa mga sistema ng mundo at muling iniugnay sa kaharian ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ang mahigpit na pagkakahawak ng banal na espiritu ay umalalay sa iyo kahit gaano kahirap subukan nilang hilahin ka pabalik. At kahit na tinanggihan ka nila, sigurado kang may mas magandang plano ang Diyos. Tandaan, sinasabi ng Biblia na hindi ka mahal ng mundo dahil hindi ka isa sa kanila. Kung ikaw, tatanggapin ka sana nila. Ang pagiging nasa ilalim ng saklaw ng banal na espiritu ay isang magandang karanasan, hindi ba? Nag-aalok ito ng lahat ng mga kalamangan na nais ng marami ngunit hindi maaari. Huwag ipagpalit ito sa anumang bagay. Bago ka pumunta, narito ang 2 pang palatandaan. Numero 9, all-round fruitfulness. Naobserbahan mo na ba ang isang puno na nakatanim sa mabuting lupa, nakalantad sa sapat na sikat ng araw, at protektado mula sa mga damo? Ang gayong puno ay tumatanda at namumulaklak, na nagbubunga ng magagandang bunga. Ganito rin ang hitsura ng iyong buhay kapag tinakpan ka ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa Juan 15:4, manatili kayo sa akin, gaya ng nananatili rin ako sa inyo. Walang sanga ang makapagbubunga sa sarili, ito ay dapat manatili sa puno ng ubas. Hindi rin kayo makapagbubunga malibang manatili kayo sa akin. Si Jesu Kristo ang bukal ng buhay, at yaong nasa ilalim lamang ng kanyang saplat ang nagbubunga. At ang mga prutas na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang uri ng mga bagay. Magiging mabunga ka sa iyong mga relasyon, kasal, at bawat larangan ng buhay. Para bang pinukoronahan ng Diyos ang lahat ng iyong pagsisikap ng mga resulta, at lahat ng iyong mahawakan ay unlad. Ito ang tinutukoy ng mga tao bilang pagkakaroon ng pinagpalang mga kamay. Ang mga maliliit na bagay na mayroon ka ay dumarami ng husto, na hindi nag-iwan ng lugar para sa kakulangan o kagustuhan. Ang buhay ni Abraham ay isang testamento nito. Ang taong ito ay umunlad sa lahat ng kanyang ginawa, na ang kanyang mga pagpapala ay namuo sa mga henerasyong sumunod sa kanya. Sa liwanag na ito, maaari mong kumpiyansa na sabihin, ang mga pagpapala ni Abraham ay akin. Ito ay hindi dahil siya ay, sa kanyang sarili, ang pinakamahusay, ngunit dahil ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay ay ginawa siyang pinakamahusay sa lahat ng kanyang ginawa.
Minamahal, nararanasan mo ba ang pagiging mabunga ng mga ideya sa iyong lugar ng trabaho at negosyo? Ito ay hindi dahil ikaw ay matalino o mas mahusay kaysa sa iyong mga kasamahan. Iyan ay malinaw na katibayan na ang banal na espiritu ay sumasakop sa iyo. Number 10, Unexplainable Victory. Ang banal na espiritu ay hindi lamang nagtatago sa iyo mula sa mga pag-atake ng dyablo, binibigyan ka rin niya ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nang ibigay ni Jesucristo ang kanyang buhay bilang pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng mundo, ginawa niyang magagamit ang tagumpay para sa lahat ng yayakap sa kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit nakakakuha ka ng mga tagumpay sa lahat ng panig. Sa tuwing nakikipagdigma ang dyablo laban sa iyo, ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Tandaan, siya ang makapangyarihang tao sa labanan, ang tanging lumalaban sa isang labanan nang walang anumang alikabok na itinaas, ngunit sigurado ang tagumpay. Ito ang parehong tagumpay na natamo ni David nang talunin niya si Goliath. Hanggang sa kasalukuyan, walang makapagpaliwanag kung paano pinatay ng isang maliit, walang karanasan na batang pastol ang isang kilalang mandirigma sa isang tirador lamang. Ang isa pang halimbawa ay ang tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos sa Juda laban sa tatlong hukbo ng Ammon, Moab at Bundok Seir. Ito ay isang hindi pangkaraniwang tagumpay na kahit si Juda ay hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang tanging ginawa nila ay purihin ang Diyos at ibinaling niya ang kanilang mga karibal laban sa isa't isa. Ang tagumpay ng mga Israelita ay isa pang patunay nito. Pagkatapos nilang lisanin ang Ehipto, ipinangako ng Diyos na akayin sila sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Ngunit para makarating doon, kailangan nilang lampasan ang malalaking pader ng Jericho. Nang makita ang kanilang mga sarili na walang mga armas at kadalubhasaan upang gawin iyon, nadama nila ang pagbabanta. Sa sandaling iyon, pumasok ang Diyos upang ipaalala sa kanila kung paano niya sila pinangunahan palabas ng Ehipto at sa pamamagitan ng lupang pangako. Tiniyak din niya sa kanila na magkakaroon sila ng tagumpay at masakop ang lupain. Ngunit sa halip na magbigay ng mga sandata para sa kanila, hiniling niya sa kanila na umikot sa mga pader ng Jericho sa loob ng 7 araw. Hindi ba kakaiba? Paano yun nakakatulong? Gayunpaman, sila ay sumunod, at sa ika-7 araw, ang mga pader ay bumagsak, na nagbigay sa kanila ng walang hadlang na daan patungo sa lungsod. Ito ang uri ng tagumpay na tinatamasa mo kapag nasa tabi mo ang banal na espiritu, na hindi maipaliwanag ng mga tao. Mahal na anak ng Diyos, kasama ang Diyos sa iyong panig at ang kanyang banal na espiritu ay sumasangga sa iyo, wala kang dapat ikabahala. Kailangan lang magsalita ng Diyos, at lahat ng mga bagay na ito ay makikita sa iyong buhay. Kung nararanasan mo na sila, congratulations! Maghanda para sa mas malalaking bagay na darating sa iyo. Gayunpaman, kung hindi ka pa rin sigurado sa saklaw ng banal na espiritu pagkatapos marinig ang lahat ng ito, kailangan mong gawin ang tamang bagay upang makibahagi. Ngunit paano mo ito magagawa? Numero 1, panatilihing banal ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay hindi isang gusali o pisikal na istruktura, ito ang lugar kung saan nananahan ang Diyos. Ngunit alam mo ba na ikaw rin ang templong ito? Nagtanong si Apostol Pablo, hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa iyo, na iyong tinanggap mula sa Diyos? Sinabi pa niya, ang iyong katawan ay hindi sa iyo, binili ka ng Diyos sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin siya ng iyong katawan. At paano mo ito gagawin? Palayain ang iyong sarili sa bawat pagpapakita ng kasalanan. Sa sandaling dumihan mo ang iyong mga kamay sa kasalanan, dinudungisan mo ang templo ng Diyos, na ginagawang hindi karapat-dapat para sa banal na espiritu na manahan. Hindi ka maaaring nasa ilalim ng kanyang saklaw kapag wala siya sa iyo. Ito ay tulad ng pagpapasok ng iba't ibang uri ng hayop sa iyong bahay upang gawin itong marumi. Magiging komportable pa ba itong lugar para manatili ka? Kapag ang banal na espiritu ay dumating na kumakatok sa pintuan ng iyong buhay at nakita ang kasalanan na namamahala, huwag asahan na siya ay papasok ng malakas. Isasara niya ang pinto at aalis.
Kapag binigyan mo siya ng daan sa pamamagitan ng pagtalikod sa makasalanang mga gawin na iyon, babalik siya at mananahan ng komportable sa iyong buhay na magbibigay sa iyo ng access sa lahat ng mga benepisyong ito. Pangalawa, sumuko sa Diyos at humanap ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Kapag tinalikuran mo na ang dati mong pamumuhay, susunod, sumuko sa Diyos ng may pagpapakumbaba at magsikap na bumuo ng isang matalik na relasyon sa Kanya. Alam mo ba kung bakit ito mahalaga? Ito ay dahil sa sandaling magsisi ka ngunit huwag manatiling nakasalig sa Diyos, magiging madali para sa dyablo na hilahin ka pabalik sa mundo. Ngunit kapag ikaw ay bumuo ng matalik na kaugnayan sa Diyos, isawsaw ang iyong sarili sa Kanyang salita, at gawin itong pamantayan para sa iyong buhay, ang dyablo ay hindi madaling makasama sa iyo. Kapag nangyari ito, pinupuno ka ng Diyos ng banal na espiritu, at nagsisimula kang makita ang Kanyang kamay na gumagana sa iyong buhay. Ang pagsuko sa Diyos ay isang paraan ng pagsuko ng iyong buhay sa Kanya upang ganap na makontrol. Tandaan, sinabi niya na dapat kang magpasakop sa Kanya kung gusto mong mapasailalim sa Kanyang takip. Sa pagsuko na ito nagiging mas madali ang pagsunod sa Kanya. Kapag nag-utos siya, sumunod ka. At kapag pinamunuan niya, sumunod ka. Ito ay isang tiyak na paraan upang ma-access ang takip ng banal na espiritu. Mahal na kaibigan, pagkatapos mong gawin ang mga bagay na ito, makatitiyak kang dala mo ang banal na espiritu at nasa ilalim ng Kanyang saklaw. Isa itong karanasan na dapat mong panghawakan, anuman ang kalagayan mo. Habang nagpapasaya ka sa presensya ng Diyos, huwag mong tingnan ang iyong sarili bilang mas mahusay kaysa sa iba. Sa halip, magpakumbaba at magmahal ng sapat para sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus at ang mga magagandang bagay na tinatamasa mo at kung paano rin nila magagawa. Malaki ang maitutulong nito upang palakasin ang iyong relasyon sa Diyos at positibong mababago ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, dinadakila ko ang iyong pangalan sa pagiging mapagmahal na kaibigan na nagmamalasakit sa aking kapakanan sa kabila ng pagiging makapangyarihan. Salamat sa buhay, proteksyon, at kabuhayan. Iginagalang ko ang iyong banal na pangalan. Maawaing Diyos, patawarin mo ang aking mga kasalanan at linisin ang aking puso sa lahat ng karumihan. Nais kong maging higit na katulad mo, tulungan mo po ako, Panginoon. Matuwid na Diyos, salamat sa iyong pagbukas ng aking mga mata sa misteryo ng iyong pag-ibig. Alam ko na ngayon ang mga palatandaan ng presensya ng banal na espiritu sa aking buhay. Gusto kong malaman kung sakop ako ng banal na espiritu. Mangyaring tulungan akong gawin ang lahat ng inaasahan sa akin upang makibahagi dito. Nananabik akong maranasan ang kaibuturan ng iyong pag-ibig, mapasa iyong yakap, at mabago ng iyong kapangyarihan. Panginoon, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo, inaalis ang aking puso ng lahat ng pag-asa sa sarili, at nagtitiwala sa iyong soberanong pangangalaga. Kinikilala ko na ikaw ang may akda ng aking buhay, at handa akong sundin ang iyong banal na plano para sa akin. Isinusuko ko ang aking mga takot, pag-aalinlangan, at kawalan ng kapanatagan, nagtitiwala na gagabayan mo ako sa mga liku-liko ng buhay. Habang naghahanap ako ng mas malalim na relasyon sa iyo, hinihiling ko na gabayan mo ako sa kabuluhan sa buhay. Ibulong mo sa aking puso ang iyong banayad na patnubay, na umaakay sa akin sa mga landas na hindi ko inakala. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong katapatan, kahit na tila hindi tiyak ang hinaharap. Bigyan mo ako ng mga mata upang makita ang iyong kamay sa paggawa at isang pusong magtiwala sa iyong pag-ibig. Mapagmahal na Panginoon, nais kong maranasan ang kagalakan ng pagiging nasa ilalim ng pananakop ng banal na espiritu, na wala sa kamangha-mangha ng iyong pag-ibig at tinatamasa ang mga pakinabang na kaakibat nito. Hayaan ang iyong presensya na maging aking kalasag at kanlungan, na nagpoprotekta sa akin mula sa mga unos ng buhay. Kapag pinamunuan ako ng banal na espiritu, mangyaring tulungan akong magtiwala at sumuko, kahit na ito ay hindi komportable. Handa akong mawala sa iyo. Mangyaring tulungan akong manatiling mapagpakumbaba, habang nagsisikap akong palalimin ang aking relasyon sa iyo at lumago sa iyong pag-ibig.
Hindi ko kailanman ipagyayabang ang aking lakas dahil narito ako ngayon sa pamamagitan ng iyong mga awa at biyaya. Ang pagiging sakop ng banal na espiritu ay isang pambihirang pribilehiyo na hindi ko pinababayaan. Tulungan mo akong alisin sa aking buhay ang lahat ng mga bagay na hindi lumuluwalhati sa iyo. Habang hinahangad kong panatilihing banal ang iyong templo, malalagpasan ko ang mga tukso sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan sa akin. Amang mapagmahal, sa iyo lamang ang aking titig dahil ikaw ang aking laging naroroon na tulong na nangangailangan. Sa iyo ako nabubuhay, humihinga at mayroon akong pagkatao. Hindi ako matatakot sa mga kilos ng dyablo dahil ako ay nasa ilalim ng iyong pagtatakip. Matamis na banal na espiritu, nagpapasalamat ako sa iyong presensya sa aking buhay at patuloy akong magpapasaya sa kagandahan ng iyong kabanalan. Salamat, Ama, sa lahat ng iyong nagawa, ginagawa, at gagawin para sa akin. Pinahahalagahan ko ang bawat pagpapalang aking tinatamasa at ibinabalik ko ang kaluwalhatian sa iyo. Natitiyak kong narinig at sinagot mo ako. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.